they can invite me. They can invite me. They can invite me, but they cannot force me to be there. Lalong-lalo na alam ko kung anong meron diyan sa investigasyon niya, bakit paulit-ulit na lang yan. Opo. At Tigas ng ulo. Okay, alright. Magandang umaga mga brothers and sisters. Ito nga, umagang-umaga, may pahayag si General Bato de la Rosa tungkol sa investigasyon sa kanya ng Philippine Congress para dito sa investigasyon ng war on drugs ni President Duterte. Ito nga, yung pakinggan natin itong buong pahayag niya. Yung talagang umaten ni General, ay ni General ni Senador, no? Pero siyempre, pakikinggan natin ang katwiran niya. Hindi naman porke sinabi natin matigas ang ulo, wala na siya sa katwiran. Natural may katwiran yan, mga brothers and sisters, kaya ayaw dumalo niya. So, pakinggan natin. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na makakasama na po natin ngayong 6:17 a.m. Good morning po, Senator. Good morning, Sen. good morning sa inyo, Christian at Victoria, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Salamat po sa Opo. pagising ng maaga. Sir, thank you ha. Salamat Thank you po po. ng marami. Yes. Opo. Sir, No problem. una sa lahat, nagbago na ba ang inyong isip? Any chance po kung dadalo po kayo doon sa ipapatawag nga pong hearing ng House Quad Committee? Alam mo, Victoria, sabihan mo sila kahit na sabihin nilang Committee of the Whole, kahit na yung buong lower house na, kahit na Committee of the Whole ang mag-imita sa akin, hindi pa rin ako pupunta. On the grounds that I don't want to become the president in violating the tradition of interparliamentary courtesy of both houses of Congress. Opo. Pero, Tigas talaga ng no? Tigas talaga ng paninindigan ni tawag dito, paninindigan ni General Bato, no? Sana all. Ibang klase itong manindigan. Talagang ayaw niya kahit ganong pamimilit ng pamimilit ng Kongreso para umattend siya dito sa hearing. Talagang ayaw niya. kung sasagot at sasagot, sir, willing naman kayo. Ayaw nyo lang pong ma-break yung ganong courtesy. Alam ko. Sagutan, kaya mo na sagutin yan. At napaka-pabalik-balik naman yan. Noon pa yan, sige na, the same questions are being asked. Para bang fishing expedition naman lang yan nangyayari na yan. Tagal na yan. Noon pa, si PNP pa ako, nag-imbestiga na yan si Senator De Lima at saka yung House, nag-imbestiga na yan. Balik-balik na lang yan, mga tanong na yan. I don't know what's the reason behind. Kung ano ang nagtulak sa kanila na mag-imbestiga naman uli. Nakausap nyo ba, sir, Nakausap niyo ba, sir, si Pangulong Duterte? Nakausap niyo po ba si dating Pangulo tungkol dito? At ano po ang take niya? Siya po ba ay dadalo o hindi? Hindi ko alam. Pero meron naman siyang... Hindi rin dadalo yan Noon pa yan si Presidente, si ex-Presidente. Hindi rin dadalo yan. Maliban na lang yan kung damputin niya na. Meron man siyang public... Noon pa kayo, binabanatan niya ni ex-President, kayo mga nandiyan sa Kongreso tapos ngayon iimbitahin niyo sa tulad nga ng sinabi nito ni General na ulit-ulit na lang yung investigasyon na noon pa. Statement, no? Na hindi siya dadalo. Pero for the record, Sen, Nagsabi naman siya noon, di ba? Narinig na natin yun. Opo. pero for the record, Sen, naipadala na po ba sa inyo ng opisyal yung panibagong imbitasyon po ng Kamara? Wala pa akong natanggap. Wala na akong tanggap. Basta Christian, wala yan.
Yung sabi ko sa inyo, kahit na committee of the whole nila ang mag-imbita sa akin, hindi pa rin ako pupunta. Opo. Sen, anong masasabi niyo dun sa parang iginigiit ni Representative Benny Abante na meron pa rin naman daw kasing karapatan ang Kamara na imbestigahan at ang kanyang punto, iniimbitahan naman daw po nila kayo bilang senador, hindi bilang dating PNP chief at hindi bilang current na senador. Kaya dapat daw po, kung maaari, ay sumipot daw po kayo doon sa pagdinig. Kahit anong rason gagawin nila, kahit anong rason sabihin nila, basta ang alam ko na imbestigahan na yan noon, pabalik-balik na lang yung imbestigahan na yan, at meron tayong ino-observe na interparliamentary courtesy. Kaya Ito ang katwiran ni Senador Bato. Paulit-ulit na nga naman, masakit na sa tenga eh. Siyempre, kung paulit-ulit ang isang bagay, talagang maiinis ka eh, di ba? Mawawalan ka ng gana. Ayun ang katwiran ni General Senator. Yun. May katwiran naman to si General eh. Kaya may intindihan din ito siyempre ng mga ito naman kasing Philippine Kongreso eh. Tagal na ng issue na yan eh. Pinapatulan nyo pa yan na imbis na gumawa kayo ng batas para lahat ng mga taong ito. Kayo nag-aaway eh. Ang bansa nyo, ang bansang Pilipinas, nagugutom na ang mga mamamayan. Pambira. kasi, alam mo Christian, kung sila nag-imbestiga sa lower house, kami rin dito sa Senado, marami rin investigasyon na ginagawa. Kung ibabayulit ko yan, ibabayulit ko yung interparliamentary courtesy, magagalit sa akin yung mga susunod na mga senador. Sinimulan ni Bato yan kasi tingnan mo ngayon, wala tayong magawa dito. Sige na lang tayo attend ng mga hearing dyan sa House of Representatives. Mabuti sila, 300 plus sila. Kung marami silang tao doon na mag-iimbestiga, tayo dito sa taas, 24 lang tayo. At kung masira na yung tradisyon na yan, magsige lang tayo kung mayroong ma-implicate na pangalan na isang senador sa isang investigasyon na ginagawa ang lower house, obligado na silang mag-attend doon. So wala na magawa, wala na mangyaring trabaho yung mga senador na 24 kung sige na lang attend sa hearing ng ginagawa ng lower house. Yan ang mga rational behind diyan sa interparliamentary courtesy. Bakit yan in-observe? They can invite me. They can invite me, but they cannot force me to be there. Lalong-lalo na alam ko kung anong meron diyan sa investigasyon niya, bakit paulit-ulit na lang yan. At I did not elaborate further. Basta wala akong balak mag-attend. Sang-ayon ba kayo dun, Sen, sa una na ring sinabi ni dating Pangulong Duterte doon sa unang imbitasyon na para sa kanya, hindi proper forum itong pagdinig ng Kamara. Kung korte na mismo ang magpapatawag, doon siya mas handang humarap at sumagot sa mga ipinupukol na issue na ito? Well, that is opinion. That's his point. So, yung kanyang pagtingin niya na gano'n, let's leave it that way. We have to respect his opinion. Apo. Pero kung kayo, Sen, sa inyong palagay naman, do you think hindi dapat sa Kamara ito pinag-uusapan? Sabi ko nga, matagal na yan tinalakay, pabalik-balik na. If they have the goods, they file the case. Tama. Tagal na eh. Paulit-ulit na yung investigasyon na yan. Yung paulit-ulit na investigasyon na yan, kung may kung may ebidensya kayo na matibay, i-file na kagad yung kaso, din na kailangan ng hearing. Magtrabaho na lang kayo, pambira naman. May katwiran ito si Senador eh. Kung meron silang nakuha mga ebidensya, magpahal sila ng kaso. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Kahit na yung mga nag-imbestiga sa DOJ, nag-imbestiga ng mga ahensya nag-imbestiga, wala pa rin na-file na kaso.
Oh, Mm. ibig sabihin, wala. Kasi pabalik na investigasyon, wala magkaso na na-file. O ngayon, gusto nila ilipit sa ICC. Kasi gusto na ilamsam lahat, which is wrong. Dahil hindi naman ito isang kaso lang, kundi napakarami nito. You treat its case, ganun ba ang justisya? Ipikit na lang ang mata at ikarga na lang lahat. Hindi tinitreat yung kaso individually, independently. Bakit? Ganun pala lahat. Isang tao lang maggumawa nitong krimen, isang tao lang ba-involved? Hindi naman. Ang dami. So, lahat dapat i-treat independently. For all they know, makikita nila yan, na yung mga kaso pala na yan, hindi ko naman rin nila lahat. Hindi ako kagaya nila. Hindi ko kagaya ng mga nag-akusa na nila lahat kaagad. Opo. For all they know, makikita na karamihan dyan ay mga justified at legitimate police operations. Kaya wala silang ebidensya na makuha dahil tingnan mo ako, ilang pulis ang namatay sa war on drugs, ilang pulis ang nasugatan. So, yung pala, kahit gano'n nangyari, isama pa rin nila doon sa ICC dahil may namatay. Kaya nga, as I've said, independently, individually, yung mga cases na yan ang pag-imbestiga, hindi yung ilamsam nila sa ICC. Mga kaserbisyo, subscribe. Ayan, mga pare ko, mga padli, Kayo na ang bahalang magbigay ng opinion nyo. Tama ba tong katwiran ni Senator Bato na hindi pagdalo sa sa hearing ng Kongreso laban sa war on drugs nila dati ni Presidente Duterte? Kayo na po magbigay ng opinion. I-comment nyo na sa natin yan, mga padli, I-comment nyo na dyan sa comment section natin. Pasensya na dito sa caption kung matigas ang ulo. Ito ang sinasabi ng mga yung mga kontra kay General Bato pasensyahan nyo na yan. May katwiran naman pala ito si Senador. Intindihin na lang natin. Pero kung para sa ikabubuti ng lahat at nang matapos na yung issue na yan, kung para sa akin lang, umattend na siya. Kahit minsan lang. Di ba? Hindi siya tinitigilan ng mga nasa Kongreso dito sa hearing na to. Okay?